Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig natin sa ating mga pagbasa ngayon na tayo'y pinapaalalahanan ng Diyos sa kanyang wagas na pagmamahal, awa at habag sa bawat isa sa atin. Kaya nga, narinig natin sa unang pagbasa, ipinakita ni Propeta Mikas kung paano inaasahan ng bayan ng Diyos ang kanyang pangako na kaligtasan at kapatawaran. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging tapat sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang pagkukulang. Ang katapatan ng Diyos sa kabila ng kasalanan. At sa ating ebanghelyo naman, itinuro ni Jesus na ang tunay na pamilya ng Diyos ay hindi lamang nakabatay sa dugo o pisikal na kaugnayan, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, "Sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, siya ang aking kapatid at ina." Ikaw at ako, tayong lahat ay tinatawag na maging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kung susuriin natin ang ating sarili, nakahanda nga ba tayo na sundin ang kalooban ng Diyos? Kasi madalas sa ating buhay, kung ano ang gusto natin, iyon ang dapat masunod. Kung ano ang nais natin, iyon na lamang ang ating pinakikinggan. Minsan, nahihirapan natin sundin ang kalooban ng Diyos dahil sa ating mga personal na kagustuhan at kahinaan. Madalas kasi, hindi tayo marunong makinig. Madalas kasi, kung ano ang nais natin, iyon na lang ang ating ipagpipilitan. Ngunit, sa pamamagitan ng ating pagsusumikap at pagtitiwala sa kanyang awa at sa gabay ng Diyos, nagiging posible ang lahat. Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sinabi ito ni Jesus, hindi upang itanggi si Maria, kundi upang matularan natin si Maria, na laging handang sundin ang kalooban ng Diyos. Kung titignan natin, ang buong buhay ni Maria ay buhay na pagsunod sa kalooban ng Ama. Kasi buo ang tiwala ni Maria sa Diyos. Hindi na siya nagduda. Buong-buo ang kanyang tiwala sa kabila ng lahat. At iyan din ang paanyaya sa akin at sa iyo. Matularan nawa natin si Maria. Magtiwala tayo sa Diyos. Oo, at ang ating buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok. Marami tayong mga nararanasan na pagkadapa o paghihirap. May mga nagkakasakit, may nawawala ng trabaho, may mga nawala ng mahal sa buhay, may mga kanya-kanya tayong dagok na kinakaharap. Bahagi naman talaga yan ng buhay ng tao na naglalakbay. Ngunit, sa kabila ng lahat, mga kapatid, ibigay pa din natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Masunod nawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Buong pagtitiwala ang ibigay natin sa Diyos sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit na mga nararanasan. Nakahanda nawa tayo na masunod ang kanyang kalooban. Kaya nga sa mga pag-aalinlangan at hindi kasiguraduhan sa buhay,
ilagay natin sa Diyos ang ating tiwala. Sa mga pagkakataon na nawawala na ng lakas upang sumunod sa kalooban ng Diyos, ilagay natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataon na nanghihina ang ating loob upang tuklasin ang kanyang kalooban, ipanatag natin ang loob sa habag ni Jesus. Mga kapatid, matutunawa tayong makinig. Matutunawa tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang magtutulak sa bawat isa sa atin upang ang ating kapwa ay mahalin at paglingkuran. Tanungin nga natin ang ating mga sarili, paano natin maisa sa buhay ang kalooban ng Diyos sa araw-araw? Paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ano ang mga hadlang na kailangan kong mapagtagumpayan upang mas maging malapit sa Diyos? Ikaw at ako ay inaanyayahan na sundin ang kalooban ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, ikaw na mapagpatawad at puno ng habag, tulungan mo po kaming maging matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Gawin mo kaming tunay na bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at pag-asa upang sa bawat araw ay magawa naming ikaw ay mapaglingkuran at ang aming kapwa ay mahalin tulad ng iyong pagmamahal. Amen. Tumayo na po ang lahat.